Dwight Howard gusto bumalik sa Lakers, nagbanta na kay Nikola Jokic. Pero bago yan, Los Angeles Lakers talagang target na kunin na itong si Jonas Valanciunas. Ayon yan sa report ni Jake Fisher ng Bleacher Report. Alam naman natin na noong off-season pa ito nasa radar ng Los Angeles Lakers. Kaso ay sa Washington Wizards nga ito nag-sign ng kontrata na nagkakahalaga ng nasa $30 million sa loob ng 3 taon. Lalo at panigurado daw na ang nasabing big man ay magiging eligible sa trade. Alam naman ng lahat na ang kanilang pupunan ay nasa rebuilding team. Kaya ang katulad ni Jonas Valanciunas na isang 32 years old ay hindi nakasama sa kanilang long-term plan. Hindi na kasi naka-align ang edad nito sa mga mas bata nilang players sa ngayon. Lalo at ang Washington Wizards ang may worst record dito sa East with 2 wins and 13 losses. Sinasadya na rin kasi ng Wizards na hindi masyado magpapanalo lalo at nagtatang sila para kay Cooper Flag. Ito nga ang number 1 prospect sa 2025 NBA Draft. Kaya kung iti-trade ng Washington Wizards si Jonas Valanciunas ay possible pa silang makakuha ng mga future draft picks. Katulad na lang sa offer na maaaring ibigay ng Lakers para sa nasabing big man. Na kung saan ay ibibigay daw ng Lakers itong sila Gabe Vincent at ang 2030 at 2031 second round pick sa Wizards. Kaya kapag nakuha ng Lakers itong si Jonas Valanciunas ay malaking tulong ito sa kanilang opensa. Lalo at isa itong stretch big man na magbibigay ng floor spacing para kana LeBron at Davis. Magiging maluwag na nga ang paint sa nasabing dalawang superstars ng Lakers dahil sa threat sa labas ni Valanciunas dahil sa kanyang mga outside shooting. Isa pa ay isa rin si Jonas Valanciunas sa mga best rebounder na big man sa NBA. Kaya mapipigilan nito ang mga kalaban na mag-dominate sa board at gumawa ng mga second chance points. Bagamat hindi kilala si Jonas Valanciunas na isang mahusay na defender, pero yung kanyang size, shooting at rebounding na madadala sa Lakers, ay sapat na ito para talunin ang ibang malalakas na team sa NBA. Lalo at ngayong season ay nag-a-average si Jonas Valanciunas sa kanilang pupunan ng 12 points at almost 8 rebounds per game. Kaya napaka-solid talaga kung makukuha ito ng Lakers. Isipin nyo na lang na ang dalawang big man na sila Anthony Davis at Jonas Valanciunas ang pagsasabay inaipasok ni Coach JJ Redick. Ay panigurado na mahihirapan ang ibang mga kupunan na mapigilan ang dalawang nasabing big man. Samantalang former big man ng Los Angeles Lakers na si Dwight Howard ay nagpahiwatig na ng pagnanais na bumalik sa Los Angeles Lakers gamit ang social media. Sa kanya kasing naging post sa kanyang Twitter account, ipinapakita nga sa nasabing video na naka-telescope sign ito. Isa nga itong indikasyon na tinitingnan ni Dwight Howard ang possibility na bumalik sa Los Angeles Lakers. Matagal na nga ni Howard na gusto talaga ang maglaro muli sa Lakers kaso ay hindi ito kinukuha ni Rob Pelinka. Nasa 3 beses na nga si Dwight Howard na magkakaibang seasons na naglaro dito sa Los Angeles Lakers. Kaya naman ay maganda sana kung muli itong babalik lalo at nasa 38 years old pa lang naman si Dwight Howard. Alam naman natin na malaki ang naging papel noon ni Dwight Howard sa naging series nila sa Western Conference Finals noong 2020 laban sa Denver Nuggets, na kung saan ay siya ang bumabantay kay Nikola Jokic. Na talagang pinahirapan talaga ito ni Dwight Howard kaya naman pagdating ng Game 5 ay tuluyan ng tinapos ng Lakers ang kanilang playoff series laban sa Nuggets. Kaya naman kung ibabalik ng Lakers ang katulad ni Dwight Howard, ay panigurado na marami itong mga sentro na pahihirapan. Nakahapon nga ay kitang-kita naman na hindi talaga kaya ni Anthony Davis mag-isa na mapigilan si Nikola Jokic. Kumbaga mga idol ay hindi effective si Davis na maging primary defender ni Jokic, na kung saan ay almost triple-double ang ginawa ng 3-time MVP laban sa Lakers, 34 points, 13 rebounds at 8 assists. Kaya mas maganda kung maging second shot blocker na lang si Anthony Davis, sa madaling salita ay nakaalalay lang ito. Kaya tamang-tama lang itong si Dwight Howard na ibalik nila sa kanilang kupunan bilang sentro. Lalo at sinabi pa ni Howard para dito kay Nikola Jokic, na kung hahayaan nga lang daw siya na maglaro kagaya sa kung papaano ito maglaro, ay pustahan daw ay hindi daw makakagawa ng mga numero itong si Nikola Jokic laban dito kay Dwight Howard. Ganyan nga ka-confidence mga idol itong former 3-time Defensive Player of the Year, na kahit matagal ng panahon ng pahirapan niya si Nikola Jokic sa playoffs, ay kampante pa rin si Dwight Howard na magbibigay pa rin siya ng malaking problema kay Nikola Jokic. Pero kayo mga idol, gusto nyo ba na ibalik ng Lakers si Dwight Howard?